pinatapon na parang basurang walang halaga sa sariling tahanan. Tinapak-tapakan ang dangal ng isang Amarilis, ng malupit na biyenang si Doña Carmela at ng sakim na si Mateo. Ngunit ang pusong dinurog ng pangaapi muling mabubuo sa apoy ng determinasyon. Isang gabi ng pagtutuos, isang sikretong mabubunyag, at isang pagbangon na yayanig sa kanilang kinaluluklukang trono. Sino ang tatawa sa huli? Ang api ba ay mananatiling sawi? Huwag kang mag-alala, Mateo. Pipirma rin ang basahang iyon. Saan pa ba siya pupunta? Wala na siyang ibang matutuluyan kundi ang madilim na sulok ng bahay na ito, na parang isang asong naliligaw na pinalad nating kupkupin. Napatigil ang aking kamay sa paghatak ng karayom. Nakatayo ako sa likod ng malaking pintong kahoy ng library. Hawak ang mamahaling telang seda na ilang oras ko nang sinusulsihan. Ito ang paboritong gown ni Doña Carmela na nasira niya noong nakaraang piging. Imbes na ipagawa sa sastre, pinilit niyang ako ang gumawa nito dahil mas kabisado ko raw ang bawat hibla ng tela. Pero sa kaibuturan ng aking puso, alam ko ang totoo. Gusto niya lang akong makitang nakayuko, naghihirap, habang pilit na pinagdidikit ang mga punit na bahagi ng kanyang karangyaan sa gitna ng hating gabi. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga daliri. Ang karayom na kanina pa tumutusok sa aking balat ay hindi ko na maramdaman ng hapdi dahil mas matindi ang kirot na gumuguhit sa loob ng aking dibdib. Ang bawat tahi na inalay ko para sa pamilyang ito, ang bawat oras na nanatili akong gising para lang masiguradong maayos ang lahat bago sila magising, ay nauwi lang sa isang salita. Basahan. Narinig ko ang mahinang tawa ni Mateo, ang kapatid ng aking asawa. Sigurado ako, Mama, masyado siyang martir. Kahit duraan natin siya sa mukha, ngingiti pa rin siya at hihingi ng paumanhin. Basta para kay Gabriel, gagawin ng babaeng yan ang lahat. Kaya nga madali siyang paikutin. Gamitin lang natin ang pangalan ng kapatid ko. Susunod na yan sa bawat luho natin. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Carmela ay humahalo sa amoy ng aking pawis at ng alikabok sa madilim na pasilyo. Tiningnan ko ang aking mga palad sa ilalim ng malamlam na ilaw. Magaspang ang mga ito. Puno ng mga kalyo mula sa paglalaba ng kanilang mga makakapal na kumot ng mano-mano. Sabi ni Doña Carmela, kailangang magtipid dahil humihina ang negosyo habang wala si Gabriel sa bansa. Naniwala ako. Nagtiis ako. Ang mga kamay na ito na nag-alaga sa kanila sa bawat oras ng kanilang pangangailangan ayon sa kanila ay dumi lamang sa kanilang malinis na mansyon. Dahan-dahang nalaglag ang gown mula sa aking mga kamay. Wala itong tunog ng bumagsak sa makapal na alpombra, pero sa loob ng aking lalamunan, may isang malaking bara na hindi ko mailuwal. Parang may isang malaking tipak ng salamin ang nadurog sa loob ng aking puso, at ang bawat piraso nito ay sumasaksak sa aking kaluluwa. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat paglunok ko ng aking pride, para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang ito, ay para lang pala sa mga taong tinitingnan ako bilang isang kagamitang pwedeng itapon pagkatapos pakinabangan. Bakit ganito? Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanila, bakit ako pa rin ang laging iniiwan sa gitna ng ulan? Pagod na ako. Pagod na ang puso kong laging naghahanap ng pag-ibig sa mga taong ang tanging alam ay manakit. Isang malakas na yabag ang narinig ko mula sa loob ng library, papunta sa direksyon ng pinto. Mabilis akong umurong sa dilim, pilit na pinipigilan ng aking paghinga, habang ang luha ay dahan-dahang gumugulong sa aking pisngi. Ngunit bago pa man bumukas ang pinto, isang kakaibang tunog ang narinig ko mula sa dulo ng pasilyo. Isang tunog na hindi ko inaasahan sa oras na ito ng gabi. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa main door ng mansyon. Sino-sino ang mga aninong paparating sa gitna ng katahimikan? At ano ang gagawin ko kung ang huling taong inaasahan kong magliligtas sa akin ay siya palang may dala
ng pinakamabigat na sikreto sa lahat? Bumukas ang pinto, ngunit hindi ang inaasahan kong mga mata ni Gabriel ang sumalubong sa akin. Si Mateo. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang ngangising mapang-asar. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Umalingasaw ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga. "Aha, here's our little mouse. Nagtatago sa dilim," sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Lumapit siya at sa bawat hakbang niya ay ang pag-atras ko hanggang sa maramdaman ko ang malamig na pader sa aking likuran. "Saan ka pupunta, Amaryllis? Hindi pa tapos ang gabi." Hinablot niya ang aking braso. Mahigpit, masakit. Hinila niya ako palayo sa library, palagos sa malawak na sala at diretso sa kusina. Bawat sulok ng mansyon na ito ay dati kong itinuring na tahanan. Ngunit ngayon, bawat anino ay tila isang halimaw na naghihintay sumakmal. "Alam mo, nagugutom ako," sabi niya. Habang binubuksan ang pinto ng refrigerator, kinuha niya ang isang lalagyan na may takip. "At dahil napakabuti mong asawa, dapat matuto kang kumain ng tira para hindi masayang." Ibinagsak niya ang lalagyan sa mesa. Kumalat ang amoy ng panis na pagkain. Ito ang ulam na niluto ko 3 araw na ang nakalipas na hindi nila ginalaw dahil hindi raw pangmayaman ang lasa. Pilit niyang isinubo sa akin ang isang kutsara. Umiling ako, nanlaban, habang ang aking mga luha ay nag-uunahang pumatak sa malamig na sahig. "Please, Mateo, maawa ka." "Awa?" Tumawa siya. "Ang awa ay para sa tao, Amaryllis, hindi para sa basahan." Ngunit sa gitna ng aming pagtutunggali, isang malakas na tunog ang pumuno sa buong mansyon. Ang tunog ng muling pagbukas ng pinto sa harapan. Isang katahimikan ng biglang namayani, mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw. Sabay kaming napalingon ni Mateo. At doon, nakatayo sa may pintuan, ay si Gabriel. Ang aking Gabriel. Hawak pa niya ang kanyang maleta. Ang kanyang damit ay gusot mula sa mahabang biyahe. Ngunit ang kanyang mga mata ay gising na gising. Mula sa pagod, naging gulat, at mula sa gulat, naging isang apoy na hindi ko pa kailanman nakita. Nabitawan ako ni Mateo na parang isang mainit na bakal. Ang kanyang mukha ay namutla. Kasabay noon, ang pagmamadaling pagbaba ni Doña Carmela mula sa kanyang silid. "Gabriel, anak, anong sorpresa?" Napatigil siya nang makita ang eksena sa kusina. Ako, na nakaluhod sa sahig. Si Mateo, na tila nahuli sa akto. At ang panis na pagkain na nakakalat sa aming paanan. Ngunit si Doña Carmela ay isang magaling na artista. Mabilis siyang kumilos. "Gabriel, mabuti na lang at dumating ka. Itong babaeng ito, ninanakawan tayo. Nahuli namin siya. Nang sinubukan naming pigilan, sinaktan niya kami." Sumang-ayon si Mateo, nanginginig ang boses. "Oo, kapatid, baliw na siya. Tinangka niya kaming saktan." Hindi ako makapagsalita. Ang mga kasinungalingan nila ay tila mga pader na biglang itinayo sa paligid ko. Kinukulong ako sa isang madilim na selda ng kawalan ng pag-asa. Tumingin ako kay Gabriel, nagmamakaawa na sana. Kahit isang beses lang, paniwalaan niya ako. Ngunit nanatiling tahimik si Gabriel. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang maleta. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang malamig na liwanag mula sa screen nito ang tanging umilaw sa kanyang mukha habang pinipindot niya ito. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kusina. Ang boses ni Doña Carmela. "Huwag kang mag-alala, Mateo. Pipirma rin ang basahang yon." Sinundan ito ng boses ni Mateo. "Masyado siyang martir. Gamitin lang natin ang pangalan ng kapatid ko. Susunod na yan." Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Doña Carmela at Mateo.
Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot, tila nakakita ng multo. Ang boses mula sa cellphone payphone ni Gabriel ay nagpatuloy, isang recording ng bawat masasakit na salitang binitawan nila kanina lamang. Paano? Kailan pa? Nang matapos ang recording, ibinaba ni Gabriel ang kanyang telepono. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi siya tumingin sa kanyang ina o kapatid. Sa akin siya tumingin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang luhang pilit niyang pinipigilan. Patawarin mo ako, Amy. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mangyari ito sa iyo. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang pamilya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang ihagis niya ang isang kumpol ng susi sa ibabaw ng mesa. Ang susi ng mansyon, ang susi ng kanilang mga sasakyan. Alis na kami, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bato. At simula ngayong gabi, wala na kayong anak at kapatid na nagngangalang Gabriel Velasco. Hinawakan niya ang aking kamay at marahan akong itinayo. Tara na, Amy. Uuwi na tayo. Bago pa man kami makahakbang palabas ng kusina, isang tinig na puno ng lason ang humabol sa amin. Ang tinig ni Doña Carmela. Aalis kayo? Tumingin siya kay Gabriel, hindi na nag-aabalang itago ang puot sa kanyang mga mata. Sige, lumayas kayo. Pero tandaan mo, Gabriel, sa oras na lumabas ka sa pintong iyan, lahat ng meron ka, ang pangalan, ang pera, ang karangyaan, ay dahil sa akin. Utang na loob mo sa akin ang bawat hibla ng damit na suot mo. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang tingin ay tila isang matulis na patalim. At ikaw, babae, isinusumpa ko, darating ang araw na luluhod kang mag-isa sa kalsada, magmamakaawang bumalik. At sa araw na yon, sisiguraduhin kong kahit isang butil ng bigas ay hindi mo matitikman mula sa pamamahay na ito. Hindi sumagot si Gabriel. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang init ay ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas. At sabay kaming lumakad palayo. Ang bawat hakbang namin paalis sa mansyon ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa aking talampakan. Iniwan namin ang lahat, ang mga pangarap, ang mga alaala, at ang pamilyang akala ko ay magiging sa akin din balang araw. Paglabas namin sa malaking pinto, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa aming sinapit. Basang-basa kami sa loob lamang ng ilang segundo. Dala ang iisang maleta na naglalaman ng mga damit ni Gabriel mula sa kanyang biyahe. Ang malamig na hangin ay yumakap sa aming mga katawan. Ngunit ang yakap ni Gabriel sa aking balikat ay mas mahigpit. Naglakad kami sa dilim, palayo sa mga ginintuang ilaw ng mansyon, patungo sa isang kinabukasang hindi namin alam kung saan hahantong. Nakarating kami sa isang maliit na hotel sa bayan. Basang-basa at nanginginig, lumapit si Gabriel sa front desk. "Isang kwarto, please." Ang babae sa desk ay tiningnan kami mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay mapanghusga. Inabot ni Gabriel ang kanyang itim na credit card. Ipinasok ito ng babae sa makina. 1 beses, 2 beses, 3 beses. "I'm sorry, sir. Declined po." Sabi niya, hindi man lang kami tinitingnan sa mata. Kumuha si Gabriel ng isa pang card mula sa kanyang pitaka. Ganoon ulit. Declined. Ang kanyang noo ay kumunot sa pagtataka. At doon, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng lobby, nagsimula naming maramdaman ang tunay na kapangyarihan ni Doña Carmela. Isang galamay na kayang umabot at sakalin kami kahit nasa labas na kami ng kanyang teritoryo. Walang nagsalita sa amin. Ngunit sa katahimikan na yon, isang desisyon ang nabuo sa mga mata ni Gabriel. Dahan-dahan niyang hinubad ang mamahaling relo mula sa kanyang pulso, ang relong regalo pa ng kanyang yumaong ama. Tiningnan niya ito saglit,
Isang paalam sa isang buhay-buhay na hindi nababalik. Magkano para sa isang gabi? Tanong niya sa babae habang inilalapag ang relo sa ibabaw ng counter. Ito ang bayad. Nakuha namin ang susi. Ang kwarto ay maliit at amoy luma. Ngunit sa gabing iyon, ito ang aming naging kanlungan. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, pinapanood si Gabriel na nakatayo sa tabi ng bintana at nakatingin sa malakas na buhos ng ulan. Tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Narinig ko ang mahinang boses mula sa kabilang linya. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Gabriel mula sa pagod, naging pagkalito, hanggang sa isang ekspresyong tila sinaksak siya ng paulit-ulit. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas masahol pa sa galit. Kawalan. Si Mama, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Tumawag siya sa bangko, pati ang personal savings ko, ang perang ipon ko na hindi niya alam. Kinuha niya lahat. Pambayad daw sa lahat ng utang ko sa pamilya simula nang ipanganak ako. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong gusali, kasabay ng pagyanig ng mundong aming ginagalawan. Wala na kami. Wala nang natira. Kami na lang dalawa laban sa isang unos na ngayon palang nagsisimula. Walang nagtagal ang aming kanlungan sa maliit na motel. Kinabukasan, ang natitirang halaga mula sa relo ni Gabriel ay naubos din sa pagkain at pamasahe. Ang malupit na katotohanan ay humampas sa amin na parang malaking alon. Wala na kaming matutuluyan. Sa tulong ng isang matandang kaibigan ng aking yumaong ina, nakahanap kami ng isang maliit na kwartong mauupahan sa isang lugar na hindi ko kailanman inakala na aking tatahanan. Isang barong-barong sa gilid ng riles ng tren. Ang amoy ng amag at mamasamasang lupa ang sumalubong sa amin. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. At sa tuwing may dadaan na tren, ang buong bahay ay nayayanig. Kasabay ng nakabibinging kalampag ng bakal sa bakal. Ito na ang aming bagong mansyon. Sa mga unang araw, ang katahimikan sa pagitan namin ni Gabriel ay mas mabigat pa kaysa sa ingay sa labas. Si Gabriel, ang lalaking dati ay kayang bilhin ang buong mundo, ay nakaupo lang sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga balikat na dati matipuno at puno ng kumpiyansa ay ngayoy nakayuko. Hindi siya kumakain, hindi siya nagsasalita. Ang kanyang pagkatao ay tila dinurog kasama ng pagkawala ng kanyang yaman. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang isang lalaking nalulunod sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Isang gabi, nagising ako sa mahinang tunog ng paghikbi. Sa dilim, sa ibabaw ng aming natutulugang banig, nakita ko si Gabriel, nakatalikod sa akin. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Umiiyak siya. Ang matapang kong asawa na hinarap ang kanyang buong pamilya para sa akin ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng aming pasanin. Dahan-dahan, lumapit ako at niyakap siya mula sa likuran. Hinaplos ko ang kanyang likod na tila sinusubukang pulutin ang bawat basag na piraso ng kanyang puso. Doon, sa gitna ng amoy ng usok at ng aming pinaghalong pawis, bumulong ako. Ako naman ang bahala sa atin, Gabriel. Hayaan mo akong lumaban para sa iyo ngayon. Kinabukasan bago pa man sumikat ang araw, pinunasan ko ang aking mga luha. Tumayo ako na may bagong determinasyon. Kinuha ko ang natitira naming pera, ilang pirasong papel, na gusot-gusot at mga barya. At pumunta ako sa palengke. Bumili ako ng galapong, niyog, at asukal. Gamit ang isang lumang kalan na dekahoy, sinimulan kong lutuin ang kaisa-isang yaman na hindi kayang kunin sa akin ni Doña Carmela. Ang mga resipe ng kakanin na itinuro pa ng aking lola. Inilako ko ang mga ito sa isang maliit na mesa sa kanto. Sa una, walang pumapansin.
Ngunit ang amoy ng bagong lutong bibingka at puto bumbong ay nagsimulang tumawag sa mga taong nagdaraan. Isa, dalawa, hanggang sa unti-unti ay naubos ang aking paninda. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Araw-araw, sa huling oras ng aking pagtitinda, isang lalaking naka-Amerikana ang laging dumarating. Hindi siya nagsasalita. Ituturo niya lang ang lahat ng natitira kong tinda. Mag-aabot ng bayad na sobra-sobra at aalis na. Sino siya? Bakit niya ginagawa ito? Isang hapon, habang nagliligpit ako ng aking mga gamit, napadaan ako sa isang tindahan ng dyaryo. Isang mukha sa pangunahing pahina ang pumukaw sa aking pansin, ang mukha ni Mateo. Ang headline, Mateo Velasco, itinalagang bagong CEO ng Velasco Corporation. Ngunit sa ilalim nito, sa mas maliliit na letra, ay isang balitang mas nakakuha ng aking atensyon. Stock ng kumpanya, patuloy ang pagbagsak. Tinitigan ko ang larawan ni Mateo. Ang kanyang nanangiti ay puno ng pagmamayabang. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman. At doon, sa gitna ng ingay ng kalsada, naramdaman ko ang pag-ihip ng isang bagong hangin. Hindi ito hangin ng paghihiganti. Ito ay hangin ng pagkakataon. Ang kanilang pagbagsak ay maaring maging simula ng aming pagbangon. Si Teda. Ang dating maliit na mesa sa kanto ay isa ng munting karinderya. Nagtulong kami ni Gabriel na magtayo ng isang silong na yari sa yero at kawayan. At naglagay kami ng ilang mga bangko para sa mga suki na dumarami araw-araw. Hindi na lang ang mga ordinaryong manggagawa ang aming parokyano. Maging ang mga empleyado mula sa mga kalapit na opisina ay dumarayo para tikman ang aking espesyal na sarsa na nagbibigay buhay sa kahit anong simpleng ulam. Nakita ko muli ang nangiti sa mga labi ni Gabriel. Siya ang taga-singil at taga-asikaso ng mga customer. At sa bawat papuring natatanggap namin, nakikita ko ang unti-unting pagbabalik ng kislap sa kanyang mga mata. Ito na ang aming munting mundo, isang paraisong itinayo namin mula sa abo. Isang tanghali, habang abala kami sa pag-aasikaso ng mahabang pila, dalawang lalaking malalaki, ang katawan, ang huminto sa harap ng aming tindahan. Ang kanilang mga damit ay magara, hindi bagay sa aming munting pwesto, at ang kanilang mga tingin ay malamig. Agad na nawala ang masayang kwentuhan ng mga kumakain. Magkano lahat ng paninda mo? Tanong ng isa. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Inakala kong sila ay bibili para sa isang malaking salu-salo. Buong galak kong sino ma ang lahat. Sir. Siguro po mga 2,000 para sa lahat ng natitira. Naglabas ng isang makapal na bungkos ng pera ang lalaki at inilapag ito sa aming mesa. Ngunit imbes na kunin ang pagkain, isang malakas na sipa ang kanyang pinakawalan sa isa sa mga poste ng aming silong. Gumuho ito. Ang kasunod na nangyari ay tila isang masamang panaginip na tumatakbo sa mabagal na paggalaw. Ang mga kaldero ng mainit na pagkain ay kanilang itinapon sa kalsada. Ang aking mga sarsa na pinagpuyatan kong ihanda ay kumalat na parang dugo sa maruming semento. Ang mga mesang kahoy ay kanilang pinagtatadyakan, ang mga plato ay kanilang pinaghahagis sa pader, at ang bawat tunog ng pagbasag nito ay tila isang punyal na sumasaksak sa aking dibdib. Sinubukan silang awatin ni Gabriel, ngunit isang malakas na tulak ang sumalubong sa kanya, dahilan upang siya ay mapaupo sa lupa. Agad akong tumakbo para tulungan siya, habang ang mga salitang matagal ko nang kinatatakutan ay binitawan ng isa sa mga lalaki. Pinapasabi ni Donya, sabi niya, habang dinuduro ako, ang basura ay dapat manatili sa basurahan. Pagkatapos noon, umalis sila na parang walang nangyari. Iniwan kami ni Gabriel sa gitna ng wasak naming munting pangarap. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin lang, puno ng awa, ngunit takot na tumulong. Nanginginig na pinulot ni Gabriel ang isang nabaling upuan. Hayop sila, Amy! Mga hayop sila!
Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng galit at kawalan ng magawa. Hindi ako umiyak, tila naubos na ang lahat ng luha sa aking mga mata. Dahan-dahan akong lumuhod sa gitna ng mga basag na pinggan at natapong pagkain. Pinulot ko ang isang piraso ng basag na porselana. Ang talim nito ay humiwa sa aking palad, ngunit hindi ko ininda ang sakit. Tinitigan ko ang aking sariling dugo na humalo sa dumi ng kalsada. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging martir. Ang bawat butil ng kanin na kanilang tinapakan, ang bawat patak ng sarsang kanilang sinayang, ay sisingilin ko, hindi bukas, hindi sa isang taon. Darating ang araw, ipapatikim ko sa kanila ang pait ng kanilang ginawa. Ang aking mga mata ay wala ng luha. Tanging apoy na lang ang nagniningas dito. Pagbalik namin sa aming kwarto, isang piraso ng papel ang nakita naming isinuksok sa ilalim ng pinto. Kinuha ito ni Gabriel, isang maikling mensahe, isinulat sa marahas na paraan. Hindi ka mananalo sa amin basura. Kinabukasan, sa gitna ng mga basag na plato at natuyong sarsa, habang pinipilit naming pulutin ni Gabriel ang mga natitirang piraso ng aming winasak na kabuhayan, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa aming tapat. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at mula sa loob, nakita ko ang mukha ng lalaking laging bumibili ng aking mga paninda. Ngayon, sa liwanag ng araw, mas nakilala ko siya. Ang kanyang buhok ay may mga puti na sa gilid, ang kanyang suot ay mamahad, at ang kanyang mga mata ay matalas. Tila kayang basahin ang bawat lihim ng iyong kaluluwa. Bumaba siya ng sasakyan. Hindi siya tumingin sa amin ni Gabriel. Ang kanyang paningin ay nasa wasak na karinderya. Sayang ang mga sangkap na ito, Hija, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Pero mas malaking sayang kung hahayaan mong pati ang talento mo ay mabulok sa basurahan na ito. Sino po kayo? Tanong ni Gabriel. Natila handang protektahan ako. Ngumiti ang matandang lalaki, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako si Alberto, isang matagal nang kakilala ni Doña Carmela, at ayaw na ayaw kong nakakakita ng magandang potensyal na nasasayang. Tumingin siya sa akin. Hindi ko kailangan ng luha mo. Ang kailangan ko ay ang galing mo sa pagluluto. Inimbitahan niya kaming sumakay sa kanyang sasakyan at dinala kami sa isang tahimik na restaurant. Doon, inilatag niya ang isang alok na yumanig sa aming mundo. Siya ang may-ari ng isang malaking food conglomerate sa Asia. Nakita niya ang potensyal sa aking mga recipe at sa aking determinasyon. Gusto niya akong pag-aralin sa Singapore sa ilalim ng mga pinakamagagaling na chef at pagkatapos ay tulungan akong magtayo ng sarili kong brand. Pero bakit po ninyo ito ginagawa? Tanong ko, naguguluhan. Dahil minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway, sabi niya habang umiinom ng tsaa, kundi ang pagtayo mo ng mas mataas kaysa sa kanila hanggang sa magmukha na lang silang mga langgam sa iyong paanan. Ang alok ay isang pangarap, ngunit ang kapalit ay isang bangungot. Kailangan kong iwanan si Gabriel. Hindi niya alam kung gaano katagal, 1 taon, 2, 5. Ang lalaking isinuko ang lahat para sa akin, iiwanan ko ngayon sa gitna ng aming pinakamadilim na sandali. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Pinag-isipan ko ito ng paulit-ulit. Ngunit isang gabi, si Gabriel mismo ang nagsalita. Pumunta ka na, Amy, sabi niya, habang hawak ang aking mga kamay na puno ng kalyo. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa akin mula sa kadiliman. Ngayon, hayaan mong palayain ka ng mga kamay na ito para abutin ang pangarap mo. Ako naman ang maghihintay. Ako naman ang aalalay sa iyo mula dito. Ang araw ng aking pag-alis, ang pinakamabigat na araw sa aking buhay. Sa airport, walang masyadong salita. Isang mahigpit na yakap lang ang aming sandata laban sa lungkot. Ang bawat tibok ng kanyang puso
na naririnig ko sa aking dibdib ay isang pangakong babalikan ko siya. Ang bawat patak ng luha na pilit naming pinigilan ay isang sumpang magtatagumpay ako para sa aming dalawa. Habang naglalakad ako papasok sa departure gate, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin siya doon, hindi gumagalaw. Isang matatag na tore sa gitna ng nagmamadaling mga tao. Pagsakay ko sa eroplano, umupo ako sa tabi ng bintana. Habang unti-unting umaangat kami sa himpapawid, lumiliit ang mga ilaw ng Maynila sa aking paningin hanggang sa maging mga bituin na lang sila sa Karimlan. Pagbabalik ko, hindi na ako ang Amaryllis na kilala ninyo at sisingilin ko ang lahat ng kanilang utang sa bawat butil ng luhang pumatak mula sa aking mga mata. 5 taon. Sa loob ng 5 taon na yon, ang pangalang Amaryllis Delights ay hindi na lang isang pangarap. Ito ay naging isang imperyo. Nagsimula sa isang maliit na restaurant sa Singapore at ngayon ay may mga sangay na sa Hong Kong, Tokyo at Dubai. Ang aking mga sarsa na minsan ay itinapon sa maruming kalsada ay nasa mga estante na ngayon ng mga pinakamamahaling supermarket sa buong mundo. Hindi na ako ang babaeng nakayuko habang naglalako ng kakanin. Ako na si CEO Amaryllis Santos Velasco. Ang aking pagbabalik sa Pilipinas ay hindi inanunsyo sa publiko. Dumating ako sakay ng isang private jet, suot ang isang damit na mas mahal pa sa sasakyan ni Mateo, ngunit ang aking puso ay kasing kaba ng dati. Sa loob ng 5 taon, si Gabriel ang aking naging inspirasyon. Gabi-gabi, sa kabila ng pagod, ang aming mga video call ang nagbibigay sa akin ng lakas. Naging isa siyang mahusay na arkitekto sa isang maliit ngunit respetadong kumpanya. Pinili niyang lumayo sa anino ng kanyang pamilya at tahimik na bumuo ng sarili niyang pangalan. Ngayon, oras na para muli kaming magkita. Ang aming pagkikita ay itinadhana sa isang malaking charity gala. Isang kaganapan para sa mga pinakamayayaman at pinaka-impluwensyal na tao sa bansa. Alam kong naroon ang aking asawa dahil ang kumpanya niya ang isa sa mga nagdisenyo ng venue. Pagpasok ko sa ballroom, lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na umuugong. Sino siya? Ang ganda niya. Dumiretso ako sa isang table sa gitna kasama si Don Alberto, na ngayon ay hindi ko na lang mentor, kundi itinuturing ko ng pangalawang ama. At doon, sa kabilang dulo ng silid, nakita ko siya, si Gabriel. Nakasuot ng isang simpleng itim na suit, ngunit para sa akin, siya ang pinakamakisig na lalaki sa buong mundo. Nakikipag-usap siya sa isang kliyente. Nang una siyang tumingin sa direksyon ko, ang kanyang mga mata ay dumaan lang sa akin na parang hindi niya ako nakikilala. Isang saglit na kirot ang tumusok sa aking puso. Ngunit nang tumingin siya sa pangalawang pagkakataon, nakita ko ang paghinto ng kanyang mundo. Ang pagkilala, ang pananabik, ang pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Nagpaalam siya sa kanyang kausap at dahan-dahang naglakad palapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay isang tugon sa bawat tibok ng aking puso. Walang nagsalita, walang ngumiti. Tanging mga mata lang namin ang nag-usap, nagkukwento ng 5 taon ng pangungulila at pangako. Amy, bulong niya nang makarating siya sa aking harapan. Gabriel, sagot ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ngunit bago pa man kami makapag-usap ng masinsinan, isang malakas na anunsyo ang pumutol sa aming sandali. Isang balita sa malaking screen sa entablado mula sa isang business news channel. Breaking news! Ang Velasco Corporation, isa sa mga pinakamatandang kumpanya sa bansa, ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang kanilang mga utang ay umabot na sa bilyon-bilyong piso at ngayon, opisyal na silang bukas para sa isang hostile takeover. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Lahat ng mata ay napunta sa table
kung nasaan si Doña Carmela at Mateo. Nakita ko ang kanilang mga mukha, puno ng takot at kahihiyan. At pagkatapos, ang mga mata ng lahat ay bumalik sa akin. Ang babaeng misteryosa na bigla na lang sumulpot. Naramdaman ko ang paghawak ni Gabriel sa aking kamay sa ilalim ng mesa. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang tanong sa kanyang mga mata. Ikaw ba ang may gawa nito? Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako. Ang laro ay ngayon pa lang nagsisimula. Ang mansyon ng mga Velasco, na dati ay sentro ng karangyaan at kapangyarihan, ay tila isang malaking libingan na lamang ngayon. Ang bawat sulok nito ay nababalutan na ng makapal na alikabok at ang mga mamahaling kurtina ay tila nawalan na ng kulay. Tulad ng buhay ng mga naninirahan dito. Ang mga katulong ay isa-isa nang umalis dahil wala nang pambayad sa kanilang mga sweldo. Iniwan ang malawak na bahay sa katahimikan na nakakabingi. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Doña Carmela sa kanyang paboritong silya. Suot pa rin niya ang kanyang paboritong kwintas na perlas, ngunit ang mga ito ay kupas na at hindi na nagniningning. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Wala na ang mga masasarap na putahe sa kanyang harapan. Ang tanging pagkain na natira sa kanilang hapag ay ilang piraso ng tuyo at malamig na kanin na halos hindi na niya manguya. Mateo, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay mahina at paos. Nasaan ang mga dokumentong sinasabi ko? Pumasok si Mateo sa sala, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa puyat at alak. Wala na ang mapagmalaking CEO. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Wala na, Mama, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon. Kinuha na ng mga bangko ang lahat, ang mga ari-arian natin, ang mga sasakyan, pati ang kumpanya. Lahat ay nakasangla na. At ang balitang narinig natin sa gala? Totoo iyon. May isang misteryosong investor na tahimik na binili ang lahat ng ating mga utang. Sa madaling salita, hawak na niya ang leeg natin. Isang tuyong ubo ang kumawala sa dibdib ni Doña Carmela. Ang alikabok sa paligid ay tila sumasakal sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang toring ginto na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon ay guguho lang ng ganito kabilis. Inisip niya ang lahat ng kanyang ginawa para mapanatili ang kanilang katayuan, ang pagpapakasal sa mga anak sa mayayaman, ang pagpapalayas sa mga taong sa tingin niya ay pabigat, at ang pagmamalupit sa mga mahihina. Sino ang investor na yon? Tanong ni Carmela, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Hanapin mo siya, Mateo. Isanla natin ang mansyong ito. Hindi pwedeng mawala ang lahat sa atin. Mama, kahit ang mansyong ito ay hindi na sa atin, sagot ni Mateo, habang napapaupo sa sahig at napapasabunot sa sarili. May mga collectors na darating bukas para ilabas tayo rito. Wala na tayong matitirhan. Wala na tayong pera. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakarinig sila ng malakas na tunog ng makina ng sasakyan mula sa labas. Pagtingin ni Mateo sa bintana, nakita niya ang isang makintab at itim na kotse na pumarada sa harap ng kanilang gate. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at nag-iwan ng isang itim na sobre sa kanilang mailbox bago mabilis na umalis. Dinala ni Mateo ang sobre sa loob. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay may isang gintong card na may nakasulat na isang address at isang oras para sa isang pribadong pagpupulong. Sabi rito, kung gusto nating maisalba ang kahit maliit na bahagi ng ating dangal, kailangan nating makipagkita sa bagong may-ari ng Velasco Corporation bukas ng umaga. Basa ni Mateo. Tumingin si Doña Carmela sa paligid ng kanyang madilim at malamig na mansyon. Naramdaman niya ang matinding gutom na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit
at ang kanyang puso ay puno ng pait. Tawagan ng investor. Sabi ni Carmela, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi. Sabihin mo, papayag na kami sa anumang kondisyon. Kahit ano, Mateo. Iligtas lang tayo sa kahihiyang ito. Hindi niya alam, ang kondisyong kanyang tinutukoy ay ang siyang magpapaluhod sa kanya sa harap ng taong pinakakinasusuklaman niya. Ang silid ng boardroom ay nababalutan ng isang malamig at mabigat na katahimikan. Ang amoy ng mamahaling leather at ang bugso ng aircon ay tila nanunuot sa aking balat. Ngunit hindi ako nanginginig. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin. Tinitingnan ang aking sarili sa suot na matingkad na pulang suit. Ang kulay ng apoy. Ang kulay ng tagumpay. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa aking likuran. Hindi ko sila nilingon agad. Hinayaan ko silang maramdaman ang bigat ng presensya ng taong may-ari na ngayon ng kanilang kapalaran. Nandito na kami. Narinig ko ang boses ni Mateo, basag at puno ng kaba. Nasaan ang CEO? Gusto naming pag-usapan ang tungkol sa pagsasali ng mga shares. Dahan-dahan, pinihit ko ang aking upuan. Ang tunog ng pag-ikot ng swivel chair ay tila isang babala sa kanilang pandinig. Nang tuluyan na akong humarap sa kanila, nakita ko ang sabay na paglaki ng kanilang mga mata. Ang baso ng tubig na hawak ni Doña Carmela ay bahagyang nayanig, dahilan upang tumulo ang ilang patak nito sa kanyang nanginginig na kamay. Ikaw? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Mateo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hindi maaari. Amaryllis? Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Anong ginagawa ng basahang ito sa opisina ng CEO? Mateo, tawagin mo ang security. Paalisin ang babaeng ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sumandal ako sa aking upuan at pinagdaop ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Maupo kayo, Doña Carmela, Mateo. At bago niyo tawagin ang security, baka gusto niyong basahin ang pangalang nakasulat sa dokumento sa harap niyo. Nanginginig na kinuha ni Mateo ang folder. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang panga ay tila malalaglag sa sahig. Amaryllis Delights, International Food Conglomerate. Hostile Takeover. CEO, Amaryllis Santos Velasco. Hindi! Isang pagkakamali ito! Hysterical na sigaw ni Carmela. Basahan ka lang. Isang hampas lupa na pinitas namin sa putikan. Paanong ang isang tulad mo ay magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay laging nakayuko. Ngayon ay matatag na nakatingin sa kanya. Ang basahang itinapon niyo noon, Doña Carmela. Ang basahang sinabihan niyong walang pupuntahan kundi ang basura. Siya na ngayon ang nagmamay-ari ng bawat hininga niyo. Ang mansyong tinitirhan niyo, ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo, pati ang pangalang Velasco na pilit niyong itinatago sa akin. Lahat ng yan ay hawak ko na sa aking mga palad. Sa sobrang galit, biglang tumayo si Doña Carmela. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang kanyang kamay ay itinaas upang sampalin ako. Isang pamilyar na kilos na ginagawa niya noon tuwing gusto niyang ipaalala sa akin ang aking lugar. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking pisngi, nahuli ko ang kanyang pulso. Mahigpit, matatag. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang mapagtanto niyang hindi na niya ako kayang saktan. Dahan-dahan, ibinaba ko ang kanyang kamay at itinulak ito palayo nang may kasamang dignidad. Hindi na ako ang babaeng pwedeng saktan, Donya. Ang boses ko ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Ang bawat sampal, ang bawat lait, at ang bawat panis na pagkain na ipinakain niyo sa akin. Tinapos ko na ang lahat ng yon, 5 taon na.
ang nakalilipas. Inihagis ko ang isang bagong dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay tila isang hatol sa loob ng tahimik na silid. Luhod, sabi ko. Ang aking tinig ay walang bahid ng awa. Ano? Usal ni Mateo. Sabi ko, luhod. Pag-uulit ko. Humingi kayo ng tawad sa bawat segundong kinuha niyo sa buhay ko. Humingi kayo ng tawad sa pagwasak sa pangarap namin ni Gabriel. Kung gusto niyo pang makakita ng bukas na hindi sa loob ng kulungan dahil sa mga ilegal na transaksyong ginawa ni Mateo, luluhod kayo sa harap ko, ngayon din. Nakita ko ang pagtatalo sa mukha ni Carmela. Ang kanyang pride na kasing tigas ng diamante ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Tumingin siya kay Mateo na ngayon ay nakayuko na at nagsisimula ng humikbi sa takot. Dahan-dahan, ang matikas na si Doña Carmela ay nagsimulang bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig ng boardroom. Kasunod niya si Mateo. Doon, sa ilalim ng aking mga mata, ang 2 taong nagpahirap sa akin ay nakaluhod na ngayon sa alikabok ng kanilang sariling pagkatalo. Patawarin mo kami, Amy, bulong ni Carmela, habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang kupas na perlas. Tinitigan ko sila, ngunit ang inaasahan kong matinding saya ay hindi ko naramdaman. Ang naramdaman ko ay isang malalim na kapayapaan. Ang hustisya ay hindi kailanman tungkol sa pagiging malupit tulad nila. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang kabutihan ay may hangganan at ang bawat pagtitiis ay may katumbas na tagumpay. Ngunit isang tanong ang nananatili sa hangin. Ano ang gagawin ko sa kumpanyang ito? At tatanggapin ko ba ang kanilang kapatawaran o tuluyan ko na silang ibabaon sa limot? Pinanood ko silang dalawa habang dahan-dahang tumatayo mula sa malamig na sahig. Ang mukha ni Doña Carmela ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay madudurog, habang si Mateo naman ay hindi man lang makatingin ng diretso sa akin. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay hindi na nakakapaso. Ito ay malamig na ngayon, tulad ng isang bangkay na wala ng buhay. Tapos na tayo, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit may huling hatol. Hindi ko kayo ipapakulong, Mateo, kahit marami akong ebidensya ng iyong mga ilegal na transaksyon. Hindi dahil sa mahal ko pa kayo, kundi dahil ayaw ko nang madagdagan pa ang dumi sa aking mga kamay. Inabot ko sa kanila ang isang maliit na susi na may kalawang sa gilid. Ang tunog ng pagtama ng metal sa mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Iyan ang susi ng isang maliit na apartment sa gilid ng Riles, patuloy ko. Iyan ang lugar kung saan kami tumira ni Gabriel noong itinapon niyo kami sa ulan. Doon kayo titira. Doon niyo matututunan kung paano mabuhay ng walang perlas sa leeg at walang mga utosang sumusunod sa bawat luho niyo. Ang Velasco Mansion ay hindi na sa inyo. Gagawin ko itong isang foundation para sa mga kababaihang inapi at minaltrato ng kani-kanilang mga pamilya. Wala silang nagawa, kundi ang tumalikod at maglakad palabas. Ang kanilang mga yabag ay mabibigat at puno ng kahihiyan. Nang sumara ang pinto, tila isang malaking pasanin ang biglang nawala sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang amoy ng tagumpay na hindi hinaluan ng galit, kundi ng kapayapaan. Lumabas ako ng boardroom at doon, sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Gabriel. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Nang makita niya ako, isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting matagal ko nang hindi nakikita sa kanyang mga mata. Naglakad kami patungo sa balkonahe ng gusali. Mula sa itaas, kitang-kita ang buong lungsod, ang mga sasakyang parang mga langgam, at ang mga ilaw na nagsisimula ng magningning sa paglubog ng araw. Ang hanging humahaplos sa aming mga mukha ay malamig at sariwa. Amy, tawag niya sa aking pangalan.
Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Patawarin mo ako kung naging mahina ako noon. Patawarin mo ako kung kailangan mo pang dumaan sa ganitong hirap para lang makuha ang hustisyang nararapat sa'yo. Humarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na naghihilom sa bawat sugat ng aking nakaraan. Huwag kang humingi ng tawad, Gabriel. Ang lahat ng pinagdaanan natin ang nagpatibay sa akin. Ngayon, wala na ang anino ng mga Velasco na nakasunod sa atin. Wala na ang utang na loob na kailangang bayaran. Tayo na lang dalawa. Kinuha ko ang isang maliit na velvet na kahon mula sa aking bag at ibinigay ito sa kanya. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang susi, isang bagong susi, kumikinang at walang kalawang. Iyan ang susi ng ating bagong bahay, bulong ko. Hindi ito kasing laki ng mansyon, pero punong-puno ito ng pag-asa. At doon, Gabriel, sabay nating itatayo ang pamilyang matagal nating pinangarap. Isang pamilyang ang tanging yaman ay ang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Naramdaman ko ang pagyakap ni Gabriel sa akin. Isang yakap na tila nagsasabing hindi na niya ako muling bibitiwan. Sa aming paanan, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Ngunit para sa amin, ang oras ay tila huminto sa isang sandali ng ganap na kaligayahan. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa direksyon kung nasaan ang lumang mansyon. Sa malayo, nakita ko ang pagdidilim ng mga ilaw nito. Tila unti-unting nilalamon ng gabi ang lahat ng sakit at puot na namuhay sa loob nito ng napakahabang panahon. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng pumanaw at sa aming harapan, ang liwanag ng isang bagong bukas ay nagsisimula ng sumibol. Umiikot ang susi sa aming mga kamay, handang buksan ang pinto ng isang tahanang hindi na muling mabubuwag ng anumang unos. Isang umaga na puno ng liwanag ang sumalubong sa amin sa loob ng aming bagong tahanan. Ang amoy ng sariwang kape at ang bango ng mga namumukadkad na bulaklak sa hardin ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Sa gitna ng aming bakuran, ang mga bulaklak ng amaryllis ay nakatayo ng matikas. Ang kanilang kulay, pulang mga talulot ay tila mga hiyas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sinasabing ang mga bulaklak na ito ay sumisimbolo ng determinasyon at kagandahan pagkatapos ng isang mahabang taglamig. At sa bawat pagtingin ko sa kanila, nakikita ko ang aking sariling paglalakbay. Naramdaman ko ang dalawang malalakas na braso na dahan-dahang yumakap sa aking baywang mula sa likuran. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa aking balikat at ang kanyang mainit na hininga ay humahaplos sa aking leeg. Ang bawat tibok ng kanyang puso na dumidikit sa aking likuran ay nagbibigay sa akin ng katiyakan na ang lahat ng sakit ay lumipas na. Hindi na kami nagtatago sa dilim. Wala na ang takot na baka sa bawat paggising namin ay may panibagong pang-aapi na darating. Sa balita nitong nakaraang linggo, nalaman kong ang Velasco Mansion ay opisyal na nang nagbukas bilang Amaryllis Haven. Ang mga silid na dati ay saksi sa aking mga luha ay punong-puno na ngayon ng tawanan at pag-asa ng mga kababaihang tinutulungan naming makabangon muli. Ang bawat pader na dati ay malamig ay nababalutan na ngayon ng init ng pagmamahalan at pagkakaisa. Nakarating din sa akin ang balita tungkol kina Doña Carmela at Mateo. Nakikita raw sila sa palengke, bitbit ang sariling mga bayong, pumipila para sa murang bilihin. Sinasabi ng mga kapitbahay na si Doña Carmela ay natuto ng maglaba ng sariling mga damit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro alahas, ay puno na ngayon ng mga paltos at kalyo. Si Mateo naman ay nagtatrabaho na bilang isang encoder sa isang maliit na opisina, malayo sa rangya na kanyang kinalakihan. Walang puot sa aking puso nang marinig ko ito. Sa halip, nanalangin ako na sana, sa gitna ng kanilang hirap, ay matutunan nila ang tunay na kahulugan
ng pagpapakumbaba at ang halaga ng bawat patak ng pawis. Isang tinig ng isang bata ang biglang pumutol sa aming katahimikan. Mama, Papa, tingnan niyo po ang iginuhit ko. Napangiti kami ni Gabriel nang makita namin ang aming anak na si Liana na tumatakbo patungo sa amin. Hawak ang isang piraso ng papel. Sa kanyang guhit, may 3 taong magkakahawak kamay sa harap ng isang bahay na may maraming pulang bulaklak. Ang kanyang tawa ay tila isang musikang nagpapawi sa lahat ng pagod. Pinulot siya ni Gabriel at hinalikan sa noo. Bago kami sabay-sabay na pumasok sa loob ng aming bahay, ang buhay ay hindi laging madali. Alam kong darating pa ang ibang mga unos, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng gintong meron ka, kundi sa lalim ng iyong pagbangon mula sa pagkakalugmok. Ang bawat sugat ay naging pilat na nagpapaalala sa akin ng aking lakas. Ang bawat luha ay naging ulan na nagbigay buhay sa aking mga pangarap. Ako si Amaryllis. Minsang itinapon, minsang tinapakan, ngunit ngayon ay ganap ng namumukadkad sa gitna ng pag-ibig at kapayapaan. Ang aming kwento ay hindi nagtatapos sa isang hostile takeover o sa isang malaking mansyon. Nagtatapos ito rito, sa loob ng isang tahanang ang tanging pundasyon ay katapatan at ang tanging batas ay ang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sa wakas, ang aming mga puso ay nakauwi na sa tunay nitong tahanan.